Alarm on board the ship, di alam ang gagawin, kumalma, huwag mataranta, makinig at matuto kay Batang Marino. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. So we are back again, mga Batang Marino. Welcome to another episode with me, Daniel. Another episode na naman, episode para tayo ay matuto. Lalong-lalo na sa mga baguhan sa pagbabarko. Pwede din sa mga eksperyensado na gustong matuto at magbigay ng komento at magturo at sa may balak palang magbarko. Swakto, ito ang tamang channel para sa inyo. Let's get started. Tulad nga sa paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, pag may bagong sumampa, Jack, may drill yung week. Drill na naman! At syempre, dahil tayo ang matagal na dito sa barko, tayo ang magtuturo sa mga bagong sumampa ng safety at familiarization dito sa barko through our safety drills and safety education. Araw na ito, i-explain ko sa inyo kung ano-ano ang mga common drills na ginagawa dito sa barko pag-alis pa lang ng puerto. Pero bago ang lahat, ano ba ang shipboard emergency drill? Ang shipboard emergency drill, ito ay mga training or drill scenarios sa barko na ginagawa ng mga crew on board to familiarize themselves, their duties and responsibilities in case of real emergencies on board a vessel. Ito sa pagkakataong ito, ituturo sa lahat, especially sa mga bagong sampa, ang mga locations ng mga master stations, boat station, locations, and operations of emergency equipment on board and how to use it during emergency. Ano-ano ang mga drill scenarios on board? Una, fire drill. Pag may sunog, ano ang iyong gagawin? Pangalawa, abandon ship drill. Pag lulubog ang barko, saan kayo tatakbo? Pangatlo, oil spill drill. Pag may overflow ng lube oil, fuel oil or diesel oil, paano maiwasan ang pagkalat nito? Damage control drill. Pag nakabangga or nasadsad ang barko, paano iiwasan ang tuluyang paglubog ng barko? Rescue on closed space drill. Pag may nahimatay ng isang tao sa isang confined space, ano ang mga safety precautions na dapat gawin bago pumasok at i-rescue ang isang tao? Man overboard, emergency steering, at marami pang ibang drill. Ganyan ang pagbabarko. Hindi lang puro trabaho, hindi lang puro travel for free, kundi drill din pag may time. How to conduct a drill? Bago magsimula ang ating drill sa barko, magbe-briefing muna ang lahat para sa mga selected drills na gagawin sa barko. May mga naka-ready na tayo na drill scenario. I-brief ito sa bawat departamento. Sa briefing, dito natin sinasabi sa mga crew kung saan yung sunog, kung sino nakakita ng sunog, anong gagawin pag may nakita na sunog, hanggang sa mapula ang apoy, or hanggang sa gumamit tayo ng hyper mist or fixed firefighting system, CO2 or foam release. So pag na-brief na yung lahat, standby na tayo at maghintay tayo ng alarm at PA or public address, at doon na tayo pupunta sa ating master station. This is a drill. This is a drill. Fire at the AC room. Fire at the AC room. All hands proceed to your station and report to the bridge immediately. Doon na magmula ang ating communications between teams on board. So what are the teams during emergency? Meron tayong 5 teams sa barko. Una, command team. Ito yung team na nasa bridge. Pangalawa, engine room team. Ito yung team na nasa CR or engine control room. Yung fire team number 1, fire team number 2,
at yung backup team. So meron tayong 5 teams sa barko. So, yun ang tanong kung saan kayo napapabilang sa mga teams na ito. Kaya sa previous vlog natin na tips for first timer on board a vessel, sinabi ko doon na unang alamin ang mga duties at responsibilities natin pagsampa pa lamang in case of emergency. Diyan nyo makikita kung saan team kayo napapabilang at kung saan yung master station nyo. What to do after every drill. So dito papasok ang ating safety education. Dito sa pagkataong ito, in-explain sa lahat ng crew, especially sa mga bagong sampa, yung operations and uses of emergency equipment and life-saving appliances and firefighting equipment on board. Dahil tayo ang naunang sumampa dito, tayo ang mag-explain sa mga bagong sampa. Nung nakaraang vlog natin, tayo yung estudyante kasi bagong sampa. Yung mga naunang crew sa atin, sila yung nag-explain. So ngayon, baliktad na naman dahil may bagong sampa at nauna tayo sa kanila, tayo na nag-explain para sa kanila. Kasi may idea na tayo at alam na natin ang operation kung paano gamitin ang mga equipment na ito. Dito rin sa pagkakataon nito, maganda yung magtanong tayo sa mga superior natin kung ano yung mga hindi natin alam or mga lapses natin kung anong gagawin sa drill scenarios natin na ginawa previously para mabigyan natin ng solusyon kung ano ang tamang gagawin at para itama ito, para isunod na drill natin wala nang delay sa mga procedure na gawin natin. After the drill, dito tinetest rin natin yung mga emergency equipment natin kung gumagana siya and readily available siya in case of emergency. Ano ba ang mga emergency equipment sa barko? Una, emergency generator. Ito yung machinery na case na mag-blackout tayo at hindi umandar yung mga standby DGs natin or diesel generator. Ito yung tatakbo at kukuha ng load. So sinusuplayan niya lang nito ay ang mga emergency equipment. So next is emergency fire pump. Pag hindi gumana yung fire and GS pump natin, ito yung pwede natin gamitin in case of emergency at kung may blackout na nangyari. Kasi yung power nito is nanggaling sa ating emergency generator. Fire and GS pump. So ito nga sinabi ko, dapat readily available din siya in case na may sunog na mangyayari. Next is hypermist system. Ito yung equipment sa barko na automatically mag-start in case makasend siya ng sunog sa mga designated area, especially sa mga critical machineries on board. So, meron siyang 2 sensor na nakatap malapit sa mga critical machineries na magpapa-activate siya in case na may sunog sa naturang lokasyon. Another is fixed firefighting system on board. So, in case na lumala yung apoy at hindi kayang maapula ng hypermist system natin at ng firefighters natin during firefighting, so ito yung last resort natin na i-release lang sa advice ni chief engineer or ni captain, no? So sa ibang barko foam fire extinguishing system siya, sa iba naman is CO2 fire extinguishing system. So depende yan sa barko ninyo nasa sampahan. So next is lifeboat. In case na mag-abandon ship tayo at kung kailangan nating iwan ang barko, ito ang pwede nating sakyan. Ang isang lifeboat ay pwedeng mag-accommodate ng buong crew ng barko sa mga cargo ship, unlike sa mga cruise ship na marami silang lifeboat kasi kasama yung mga passenger. Maliban sa pag-check ng mga life jacket at mga articles to carry, dito tinuturo din sa mga crew kung paano mag-start at mag-stop ng
lifeboat engine natin. Dagdag pa dito kung paano gamitin yung emergency tiller or emergency steering nito at kung paano mag-release ng lifeboat gamit yung davit, either yung free fall pag sa mga bulk carrier or di kaya yung mga davit na gravity type sa mga cargo ship tulad ng car ship at mga container ship. Ready din dito sa loob ng mga lifeboat natin yung mga pagkain at tubig for consumption ng mga crew during abandoned ship, at kasama dito yung mga rescue signaling equipment. Next is life raft, another means of life-saving equipment during abandoned ship. Dito sa drill natin, tinuturo sa lahat ng kung paano ito ma-release manually at paano ito automatically nagre-release at automatically nag-inflate. Compared sa lifeboat, ito ay may HRU or hydrostatic release unit na mag-activate pag lulubog yung barko at kusang magre-release yung strap nito. May mga nakapaloob din itong pagkain at mga pyrotechnics. So yan guys ang ating mga drills, at sa mga may nakaligtaan ako na hindi ko nabanggit at sa mga nanonood dyan, paki-comment na lang kung ano yung mga practices nyo on board at mga drills na hindi ko nabanggit. Pwede natin i-share sa mga viewers natin dito. Pa-comment na lang sa comment section natin, mga batang marino, para matulungan din natin sila at ma-aware sila na ganyan ang mga ginagawa natin, hindi lang pagtatrabaho. Yung mga dress dito sa barko ay hindi lang para sa safety natin at sa safety ng barko, kundi ito rin ay isa sa way para matest yung mga emergency equipment natin at malaman natin na readily available sila in case of emergency. At ito rin yung way para i-test yung mga LSA and firefighting equipment in preparation para sa mga PSC inspection or Port State Control inspection pag sa port tayo. Speaking of Port State Control or PSC, sa next vlog natin, ipapakita ko sa inyo ang mga paraan to avoid any deficiencies na kadalasan na nakikita ng ating mga Port State Control pag umaakyat sila sa barko. Ito ay para iwas detain sa inyong barko, at the same time para magkaroon tayo ng idea at ma-rectify agad before pa nila makita, at sa dagdag kaalaman nating mga batang marino. Hanggang sa susunod na episode, lamang ang may alam.